Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Our gospel for today is taken from the book of John, chapter 10, verses 27 up to 30. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. The Gospel of the Lord. Tagalog version. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So ang gospel po natin ngayon ay napaka-short ngayong Sunday. And dalawang verses lang yung magandang tingnan natin ngayon. Sabi dito sa verse 28, no one shall snatch them out of my hand. Sinasabi dito ni Jesus na the divine protection of the Father is the same as His divine protection to those people na binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At dito naman sa verse 30, sabi niya rito, I and the Father are one. So they are united in the loving embrace of the Holy Spirit. So ano yung how can we benefit on this gospel for today? I think this verse which says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I think it's good to ask this question among ourselves. Do you hear God's voice today, and do you also follow Him? Naririnig ba natin ang kanyang tinig at sinusunod ba natin siya? Ano kayang ibig sabihin nitong hear my voice? Sino kaya yung taong nakakarinig ng tinig ng ating Panginoon? Naalala ko yung verse na nandun sa Hebrew, that is chapter 3 verse 7 up to 11. Babasahin ko po ito. Therefore, as the Holy Spirit says, today when you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. So yung nakakarinig pala ng boses ng Diyos ay yung mga taong malambot yung puso. Yung bang madali siyang sumunod sa ating Panginoon at hindi siya yung mareklamo katulad ng mga noong unang panahon sabi dito, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Pero reklamo pa rin sila ng reklamo. So when we hear God's voice in our hearts, I think the good response is to be
maging malambot yung ating puso sa pagtanggap sa Kanya. And think we have to follow Him by repenting all our sins, so that the Holy Spirit, so that God can talk to us through His Holy Spirit. Yun lamang po ang ating reflection for today. Thank you for listening, and God bless.